Para sa amin nga, hindi namin ramdam. Tingnan mo ulam namin dito. Tingnan mo, oh. Dilata. Wala na kami makain. Gusto namin kare-kare, di kami makaluto. Wala kami kasangkapan. May pinapadala mo naman. Nagtatrabaho ka ba dyan talaga? Na, ano ka ba naman? Hindi pa ba sapat yung pinapadala ko? Eh, halos linggo-linggo nga ako nagpapadala sa inyo. Sa tuwing tatawag kayo sa akin, kamusta na? Hindi niyo masabi. Tapos laging pera. Ah, napaka-drama! Napaka-drama! Magbibigay ka lang naman ng pera eh. Ano ba? Ganun ba kahirap yun? Tagal naman ko sumagot ni nanay. Kailangan ko ng pera eh. Hello, anak. Ma! Maricar! Ma, kanina pa ako tumatawag, ngayon ka lang sumagot. Eh, anong pasensya ka na kasi may ginagawa ako. Bawal nga sa amin talaga yung mag-cellphone habang nagtatrabaho eh. Ano ba yun? Ma, kasi ang dami ng bayaran dito. Kailangan na namin ng pera. Nasaan na yung hiningi ko kanina? Di ba anak, kakapadala ko lang nung katapusan. Ubus na ba yun? Ma, hindi mo naman alam yung mga gastos dito eh. Si kuya may tuition, tapos yung sa kuryente, may tubig pa. Mapakibilis naman yung pagpapadala oh. Nanay naman eh. Anak, ano ba naman yan? Magkano ba kailangan nyo? Mga 25k pa ma. Ano? 25k? Opo, kasi kulang pa rin yun eh. Halos isang buwan ko ng sahod yan ah. Ma, babalik din yan. Pera lang yan. Oo nga, pero Sige na ma, magpadala ka na lang. sige na, gagawa ko ng paraan ha, pero hindi ko may papangako. Ma naman eh. Bukas, pwede bukas. Tatawagan na lang kita kapag ka nakautang ako sa kasamahan ko. Sige po. Sige po, nandyan na si kuya. Ay, yung kuya mo ba? Anong ginagawa? Ayun po, kakarating lang. Nagbabasketball kanina. Sige po. Puntahan ko Sige po, muna. ba't nagmamadali ka naman ata? Nay, kailangan na namin kumain. Halika, nasa yung pagkain? O yan o, nagtatawag na si kuya. Bilis na. Magluluto po muna ako. Sige, Nay ha. O sige na anak. Sige po. Bye-bye. Ingat po. Tagal na padala ng pera. Ano ba yan? Kuya, wait lang. Alam mo, nakakamiss din tong bahay, no? Lalong-lalo na pag pumupunta ako dito na nandito si tita. Tsaka pala, kumusta na pala si tita dun sa ibang bansa? Ayun. Puro trabaho. Wala nang oras sa amin eh. Pagtatawagan namin, laging may ginagawa. Nag-aalaga ng bata ng kung sino-sino. Alam mo, Sobrang busy nga eh. bakit hindi nyo na lang kayo pauwiin si tita? Kasi matagal na siya dun eh. Alam mo, Jay, hindi pa kasi humingi yung panahon para umuwi siya. Alam mo naman, ang dami pa namin pangangailangan dito sa bahay eh, di ba? O, syempre, sino ba naman tutulong sa amin? Kundi siya. Di pa pwede umuwi. Masyado pang maagaw. Maaga pa. Eh, di ba, lagi kayong pinapadala ni tita? Ayun nga. Siguro naman, maayos naman yung pagkagastos niya sa perang pinapadala niya. Kasi, alam mo yun, di biro magtrabaho sa ibang bansa, ah. Puyat at pagod yung puhunan mo doon. Sayang naman kung mapupunta lang sa wala yung perang pinapadala niya, di ba? Di rin. Di nga maganda buhay namin. Kulang-kulang nga kami dito sa bahay. Di nga kami makakain ng masasarap na pagkain kasi ang konti ng mga pinapadala niya. Tapos hindi rin ako makabili ng bagong gitara. Bibili ako ng electric guitar eh. Kulang pa nga yung pinapadala niya sa tutuusin lang kaysa sa mga ginagastos namin dito. Alam mo, lang. hindi naman sa konti yung pinapadala ng nanay mo eh. Eh, kaya lang naman nagkaganon kasi halos every week siya nagpapadala sa inyo. Eh teka, ano ba pinupunto mo? Wala naman. Ang akin lang is, di ba dapat na yung hinihingin yung pera sa nanay nyo, may napupuntahan. But isn't that the point of being a child? Siyempre magbibigay siya ng pera sa amin, tapos gagastosin namin. Kung alam naman di namin gastosin yun, syempre gagawin namin kung anong gusto namin gawin doon sa pera. Anak niya kami. Di ba nanay siya? Ano ba ginagawa ng isang nanay? Provider. Magpo-provide ng pangangailangan ng mga bata. O syempre, andito kami para gamitin lahat ng pera para sa kagustuhan namin.
Alam mo, pwede naman tayo manghingi ng pera sa mga magulang natin eh. O yun na, yun ang Pero, ginagawa ko, di ba? Huwag naman yung sobra-sobra. Kasi, alam mo di ba, hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng magulang natin sa ibang bansa. Alam mo, Jay, Pero, huwag mong masamain yung sinasabi ko ha. Talagang concern lang kasi talaga ako kay tita eh. Alam mo na, parang pangalawang nanay ko na yun. alam mo, Jay, may pinagdadaanan din naman kami sa bahay. Actually, alam mo kung ano pinagdadaanan namin ngayon? Napaka-konti ng bigay niyang pera. Kailangan ko pa ng madami, di ba? At saka, ba't parang napapansin ko, mas ikaw pa yung anak, dapat, di ba kami mas may pakialam? Parang nangihimasok ko, bro, eh. Hindi naman ba ganun? Alam mo, sige, bahala ka na kung ano isipin mo. Basta ako, wala akong ibang gusto kundi sana yung pera na pinapadala ni tita may patutunguhan. Meron talaga, ganito na lang, lilibre kita. Gusto mo? Kaya tayo sa labas? Ako bahala. Ako hindi na kasi aalis na rin ako eh. Balik na lang ako bukas ha. Oh, sigurado ka? Oo, sige. Ingat. Hello na, Abra. Ano na? Padala mo. Ang tagal-tagal. Sabihin mo nga sa akin ng totoo. Totoong ano? May nagsabi sa akin na yung perang pinapadala ko, ginagastos nyo lang sa kung saan-saan, sa mawalang kakararakan. Ano ba yan? Hindi ko pinupulot ang pera dito, anak. Ma, ayan ka na naman eh. Nakikinig ka sa mga chismis eh. Kanino mo nalaman yan? Kay Aling Bebang? Wala ka tayo sapat na ebidensya, diba? Alam mo, ginagastos namin yung pera na pinapadala mo dito para sa amin, para makakain kami. Diba? Pang-aral ko. Mga kasinungalingan yung mga naririnig nyo, huwag nyo masyadong paniwalaan. Tingnan mo, nangangayat na nga ako. Wala pa akong makain ngayon, no? Kulang yung pinapadala mo. Anak, alam mo bang wala na akong pahinga dito? Puro na lang ako trabaho? Para makapagpadala lang sa inyo? Natural! Ginusto mo yan, di ba? Ginusto mo kaming iwan para makapagtrabaho ka dyan sa ibang bansa. Tapos ngayon, iiyakan mo ako? Na anak mo? Alam mo naman yung ginagawa ko para sa inyo naman to eh, di ba? Para sa amin nga, hindi namin ramdam. Tingnan mo, ulam namin dito. Tingnan mo, oh. Dilata. Wala na kami makain. Gusto namin kare-kare, di kami makaluto. Wala kami kasangkapan. May pinapadala mo naman. Nagtatrabaho ka ba dyan talaga? Na, ano ka ba naman? Hindi pa ba sapat yung pinapadala ko? Halos linggo-linggo nga ako nagpapadala sa inyo. Sa tuwing tatawag kayo sa akin, kamusta na? Hindi niyo masabi. Tapos ngayon, laging pera. Ay, napaka-drama! Napaka-drama! Magbibigay ka lang naman ng pera eh. Ano ba? Ganun ba kahirap yun? Ano kasi sinasabi ko lang naman? Maawa naman kayo sa akin. Hindi puro pera. Ano ba tayo, tropa? Aanhin kita, di ba? Alam mo, bibigyan mo kami ng pera, di ba? Oh. Kung pera na naman ang kailangan mo, sabihin mo, hindi yung niloloko mo ako. Nagpapaniniwala ka naman kay Aling Bebang. Alam mo, bahala ka na dyan. End call ko na to. Matandang to eh. Napaka-drama. Ako bahala dun sa proseso. Ibibigay ko lahat Kuya, ng oras. pwede ba tayo mag-usap? Mahila, baba ko muna. Ano yun? Kanina kasi narinig ko yung usapan niyo ni nanay eh. Parang sobrang nasasaktan na siya. Tigil na natin kaya to. Gano'n naman talaga eh. Masaktan siya kung masaktan siya. Pinili niya naman din magtrabaho dun eh. Tsaka alam niya naman, yung responsibilidad niya bilang nanay, magpadala ng pera sa atin. Ano ka ba? Tsaka, di ba napag-usapan na natin to? Alam mo na yan. Eh kuya, grabe yung iyak ni nanay. Pati ang hirap kaya sa ibang bansa. Tigil na natin to. Alam mo, grabe lang yung iyak nun kasi pagod yun. Pero hindi dahil sa atin.
mahal niya tayo eh. Siyempre, willing siya magbigay sa atin. Kaya huwag mo na masyadong isipin yung mga yon. Tsaka, sumakay ka na lang. Diba? Alam naman natin na ganoon talaga sa ibang bansa eh. Matrabaho, naka-pressure, walang tulog, puyat. Dami-dami niya pang pinasok na racket kung ano-ano. Ang kinakaalala ko lang, baka kasi di na kayanin ni nanay. Kuya, nakakaawa rin. Alam mo, Maricar, puro kaawa eh. Alam mo, isang Hindi ka tabi ba mo na naawa yung kay awa. nanay? Eh, nakaawa din naman, pero syempre mas malaki yung chance na dapat hindi tayo maawa sa kanya kasi nga tungkulin niya yun bilang ina. At saka, nakikinabang ka rin naman, di ba? Kaya ka nga may pang-date dun sa jowa mo eh. Kahit napakatahimik, di makapagsalita ng maayos, di ba? O kanin mo nakuha yung pera. Kay nanay. Ano, Maricar, huwag ka na masyadong lang tayo maawa. gastos. Galing sa pera ni nanay na pinaghirapan niya. At Sa napapakinabangan. kuya, may tungkulin si nanay bilang ina natin, pero may tungkulin din tayo bilang anak niya. Alam mo kung anong tungkulin ng bilang anak niya? Tungkulin mo magluto. Magluto ka na doon. Gutom na ako. Bilis na. Ano ba lulutuin ko? Chicken. Sige. Daming sagsap eh. No bro, sorry. Pero ganito na lang, madali na lang naman kasi yun. Papadala ko sa iyo yung mga papeles, tapos pirmahan na lang, okay? Sige bro. Sige, thank you. Sarap talaga ng kape pag mainit, no? Tapos maulan. Kaya lamig eh. Pero pang ilang kape mo na yan? Pang 8. Grabe. May lanta. Hindi naman to alak. Lasing ka, no? Ikaw yata. No, Tama talaga. yung kape ha. Uma! Ba't ka umuwi? Po, Ma, biglaan naman po yata yung uwi niyo. Umuwi ako dahil may nababalitaan ako. ano po yun? Totoo ba yung mga nababalitaan ko, Abra? Maricar? Ano pong nababalitaan niyo, Nay? Na yung perang pinapadala ko, ginagastos nyo lang sa kung saan-saan? Sa walang kapanarakan? Ano to? Niloloko nyo akong dalawa? Magkasabwat kayo? Hindi naman sa ganun. Eh, syempre may pangangailangan lang din ako. Anong hindi sa ganon? Sa ganon yon dahil ginawa mo na. Kung gusto mo pala ng maraming hawak na pera, edi sana nagkondoktor ka? Nay, Ha? malaki lang po kasi yung gastusin sa bahay eh. Bakit? Sapat naman yung ipinapadala ko ah. Ikaw, ang laki-laki mo na. Sana naghanap ka na lang ng trabaho. Hindi yung ginagamit nyo ako para sa mga bisyo ninyo. Hindi naman kami nagbibisyo. Wala naman kami bisyo na itong kapatid ko. Eh, syempre, kailangan lang din namin ng mga bagay dito sa bahay. Hindi naman kami nagbibisyo. At saka tingnan mo naman yung kapatid mo, healthy. Wala kaming ginagawa ditong masama. Nay, alam mo naman para sa bahay din naman. Tsaka para sa amin yung mga perang hinihingi namin sa'yo. Opo nga, Nay, hindi naman namin winawaldas. Alam mo ba ang masaklap pa nito, anak? Nawalan na ako ng trabaho. Wala na akong babalikan. Alam mo kung Nay? anong iniisip ko ngayon? Ba? Nay, marami Yung naman. pag-aaral ninyo? Yung mga bayarin? Paano ko na may tataguyod yun? Paano ko na maipoprovide yun sa inyo? Wala na akong trabaho. Eh, Nay, marami namang pwedeng applyan pa dyan eh. Oo, edi maghahanap ka na lang ulit niyan. Diba? Para tuloy yung buhay. Opo nga. Ganun ang gagawin niyo sa akin? Tagahanap buhay nyo? Siyempre Ano po, ba naman yan, anak? Maricar, ang laki mo na ah. Bakit hindi nyo na lang ako tulungan? Ba't hindi na lang din kayo magtrabaho? Ganito na lang, Nay. Tita. Ngayon pa lang po gusto ko po sana humingi ng
paumanin po sa inyo. Sa lahat po ng mga sinabi ko. Kasi tita, recently ko lang kasi nalaman na mali pala yung binibintang ko. Sorry po. Pero hayaan nyo na po na sila Abra at Maricar po yung magpapaliwanag ng lahat sa inyo. Nang sa ganun maintindihan po ninyo lahat. Abra, Maricar, ano yung sinasabi ni Jay? Ayun na nga po eh. Sumama po kayo sa amin. May papakita po kami sa inyo ni Maricar. Maricar, Baka listahan na naman ng utang yan ha. Hindi ko na kayang bayaran yan. na hindi. Sumama na lang po. Sama muna ho kayo. Kuya, Dan. Nay, abante na. Daan-daan na eh. Alalayan mo, Maricar. Oh, yan. Yan. Upo po kayo. Roar! Opo muna kayo, Nay. Ano to anak? Ba't nandito tayo sa restaurant? Sino ba napapansin, Nay? Parang bago tong restaurant na to, no? Oo nga, ngayon ko lang to nakita ah. Balita ko kasi yung may-ari nito napakasipag. Tsaka masyadong mabait. Napakaganda. Napakaganda. Masyadong mabait. Bakit nyo ko dinala dito? Kakain ba tayo? Mandilibre ba kayong dalawa? Pambayad dun sa ginawa nyong panloloko sa akin? Nay, anong libre? Ba't namin kayo lilibre sa restaurant? Ano Nay, restaurant, anak? Maricar, paliwanag mo. Actually, yung restaurant po na ito ay nakapangalan sa inyo. Sa inyo po itong resto na to. Ha? Paano nangyari yun? Ganito Paano kasi, nangyari Nay. yun? Ipaliwanag nyo. Kasi wala naman akong biniling restaurant di ba? Nay, makinig ka muna, ha? Kasi po tita, lahat po ng mga pinapadala ninyo, inipon po nila. Hindi po totoo yung mga sinabi ko tita na pinawaldas lang po nila yung pera ninyo. Nagkamali po ako. Sa katunayan, Nay, nagpa-part-time kaming dalawa ni Maricar. Para yung kinikita namin, hindi na namin binabawas sa pinapadala nyo. Para makapagpaipon kami. And Nay, yung mga naipon namin galing sa pinapadala nyo, ginamit namin para maitayo itong resto. Para Nay, hindi ka na umalis, hindi ka na bumalik sa abroad. Anak, may plano pala kayong ganito. Bakit hindi nyo sinabi sa akin? Napag-iisipan ko patuloy kayo ng masama. In-stress nyo pa ako. Ayun nga po. Tingnan nyo, oh. Nakulot na yung buhok ko. Na-stress dahil sa inyo. Ayun nga po, gusto nga po namin humingi ng sorry kasi ganun po yung trato namin sa inyo. Para hindi nyo mahalata na may ganito kaming plano. Pero missing nga si Jay. Hindi ko alam na nagsumbong pala yan Kaya nga tita, siguro, dala lang siguro ng pagiging chismoso ko. Ito Hindi talaga- tita, concern lang talaga ako sa iyo. Alam mo yan. Surprise kasi na. Ito kasi nagsasabi sa akin Yung pala, lahat ng yon hindi totoo. Napag-isipan ko patuloy kayo ng masama. Kaya patawarin niyo ako, anak, ha? Naku, Nay, wala yun. And sorry po kasi kailangan namin ilihim. Gusto namin surprise ka eh. Di ba, Kuya? Saka naiintindihan ko rin naman si Jay, kahit naman siguro sino kung sino yung concern, diba? Ayun na nga, Nay, sana nagustuhan mo tong sorpresa namin sa'yo. Gustong gusto ko, anak. Sobra akong nasurpresa. Paano? Patingin? Ay, naku, talagang masaya si nanay. Sobra talaga. Masobra talaga akong nasiyahan, anak. Hindi ko sukat akalain na maiisip nyo yun na yung perang pinapadala ko, iipunin nyo para pampatayo ng negosyo at sarili natin restaurant. Ano ba? Baliw ka na ba, anak? Ba't tawa ka nagtawa? Ay tata, ay tita. Masayang-masaya lang yung mga anak mo. Lalong-lalo na si Maricar. Tingnan mo, ang laki ng tao ng anak mo. Pansin ko nga Ang laki ng tawan niya Kasi Nakakainom ka na ba ng gamot, anak? Opo naman. Okay, very good. Saka, Nay, kasi hindi ka na babalik na abroad. May resto na tayo eh. Masaya lang ako dyan. Nanay, di ba nawalan kang trabaho? Mm. Siguro ito yung dahilan kung ba't ka nawalan ng trabaho. Kasi ikaw na mag-manage ng restaurant na to. Sige, anak. Itong restaurant na to,
pagtulong-tulungan nating umasenso, ha? Dahil dyan, Nay, kahit anong gusto mo, pagluluto ng chef natin. Kaya mag-request lang. Ay, talaga anak, may sarili pang chef? Meron! Eh, tropa yun ni Jay eh. Diba?